Life After Prison. By Silence You. Kabanata 501. Mr. Theo, ang aking lalaki ay binugbog ng taong nagngangalang Severin. Sinabi ng doktor na maaaring nahihirapan siyang maglakad kahit na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at malamang na kailangan niyang gumamit ng saklay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Dapat kang makakuha ng hustisya para sa kanya. Masiglang sabi ni Lucy na namumula ang mga mata. Si Severin ay sinira rin ang kanyang natamo. Mula ngayon, sinabi ni Cain na maaari lamang siyang magkaroon ng lakas sa pakikipaglaban ng isang Grandmaster, at hindi na niya makakamit muli ang isa pang tagumpay. Severin, tama ba? Huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng papatay sa kanya. Parating na siya. Tumingin ang lalaki kay Cain bago sinabi kay Lucy. Makapanatag ka, Miss Lucy. Kami ni Mr. Cain ay sinumpaang magkapatid, at ako ay isang level 9 Profound Master din. Naniniwala ako na walang sino man sa Brookborn ang maaaring maging kapareha para sa akin. Nagdala rin ako ng 12 tao, at ang kanilang lakas ay nasa antas ni Cain makatitiyak kang mamamatay si Severin. Pagkatapos ay sinabi ni Lucy na may mahinang ngiti. Napakahusay. Nalulugod ako na narito ka upang tulungan kami, Mr. Theo. Si Cain, na nakahiga sa kama, ay nagsabi sa kanya. Si Mr. Theo at ang iba pa ay may mahabang paglalakbay dito, at marahil ay hindi pa sila nakakakain ng kahit ano. Maaari mo bang dalhin sila upang kumain at pagkatapos ay ayusin ang isang lugar para sa kanila? Bigyan sila ng pinakamahusay na paggamot at hayaan silang magpahinga kahit saglit bago sila dalhin upang makapaghiganti kay Severin. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Cain ang kanyang cellphone at sinabing, maglilipat ako ng 1.5 milyon. Okay. Ipaubaya mo na lang sila sa akin, Cain. Seryosong sagot ni Lucy. Lumiwanag ang mga mata niya at bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig niyang ililipat na ni Cain ang 1.5 milyon sa kanya. Hindi kita madala sa kalagayan ko ngayon, kaya natatakot ako na hilingin ko lang sa girlfriend ko na samahan ka. Sana hindi ka mag-isip. Sabi ni Cain kay Theo pagkatapos mailipat ang pera kay Lucy. Ngumiti si Theo. Kailangan mo lang mag-focus sa pagpapagaling, Cain. Hintayin mo lang ang magandang balita natin. Medyo pagod na kaming lahat ngayon, pero dadalhin ko ang ulo ni Severin sa isang pinggan para sa iyo bukas. Pagkatapos mag-isip sandali ni Cain, pinaalalahanan niya ulit si Theo. Siya nga pala, nabalitaan ko na ang war chief na si Mr. Valerian ay bibisita sa mga syanahan ngayon. Malamang nandoon din si Severin, kaya dadalhin ka ni Lucy doon at ituro sa iyo si Severin mula sa malayo. Sa ganoong paraan, makikita mo kung ano ang hitsura ni Severin at ng kanyang asawa. Wala namang gagawin si Mr. Valerian, kaya't huwag gawin ngayon. Nagulat si Theo sa narinig. Hihihi. Hindi ko inaasahan na ang Dracodoms ng War Chief ay pupunta sa isang maliit na lugar tulad ng Brookborn at bibisita sa ganoong klase ng pamilya. Hindi mo madalas makita iyon. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ang layunin ko ngayon ay hanapin ang kanilang mga pagpapakita. Pagkatapos, papatayin ko silang dalawa kapag tama na ang oras, kahit na mas mabuting maghintay hanggang bukas para makahanap ng angkop na pagkakataon. Tumanggaw si Cain. Dalhin mo sila sa kumpanya ni Diane at sa villa kung saan nakatira si Severin. Naniniwala akong alam mo ang lahat ng mga lokasyon, kaya mas mabuting dalhin mo sila doon. Sige. Tumanggaw si Lucy. Gagawin ko. Pagkatapos ay idinagdag ni Cain. Si Valerian pala ay lilipad bukas ng tanghali, Theo. Dahil ikaw at ang iyong mga tauhan ay taga-Cheredem lahat, ang pinakamainam na oras para kumilos ay pagkatapos niyang umalis, na mga bandang tanghali o gabi. Ayokong malaman niya na ang mga taga-Cheredem ay naririto upang manggulo, at kung siya ay nasa Brookborn pa rin, siya ay darating para sa iyong pagkilos kung nararamdaman niya ang hindi paggalang sa iyo. Tumanggaw si Theo matapos marinig iyon. Nakikita ko na ginawa mo ang mga kinakailangang pagsasaalang-alang, Cain. Naiintindihan ko. Maaari mong itakda ang iyong isip sa kagaanan at magpahinga. Hindi nagtagal, lumabas ng ward si Lucy kasama si Theo. Life After Prison. Kabanata 502.
Medyo awkward ang pakiramdam ni Lucy matapos siyang titigan, ngunit ngumiti lang siya sa kanya at sinabing, Mr. Theo, sa tingin ko oras na para bumalik ako sa ospital at alagaan si Cain. Ipaubayan namin ito sa iyo at sa mga tauhan mo para patayin si Severin. Maraming salamat ulit sa iyong tulong. Gayunpaman, sinabi ni Theo. Hindi mo kailangang magmadaling bumalik sa ospital, Miss Lucy. Nakatira si Cain sa isang espesyal na ward, kung saan siya ay inaalagaan ng mga nurse at 2 babaeng mga nasasakupan. Hindi mo na kailangang bumalik ngayong gabi, alam mo. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Theo, at saka, kahit ang pinakamagandang ward sa ospital ay puno ng amoy ng disinfectant sa hangin. Ikaw ay isang magandang babae, Miss Lucy, at magiging masama para sa iyong balat kung mananatili ka sa ganoong kapaligiran ng masyadong mahaba. Saglit na ngumiti si Lucy at hindi alam ang isasagot. Pagkatapos ng lahat, siya at si Cain ay humiling kay Theo na bigyan sila ng pabor, at ang kanilang paghahangad para sa paghihiganti ay maaaring hindi magbunga kung nagpasya si Theo na huminto sa pagtulong sa kanila dahil hindi siya nasisiyahan. Nang maisip niya ang kahihiyan na dinanas niya noong araw na iyon, ngumiti siya kay Theo at nagtanong. Aba, bakit hindi kita samahan mamasyal sa parke doon? First time mo rin dito, kaya dapat ihatid kita. Life after prison. Kabanata 503. Bumilis ang tibok ng puso ni Lucy at masasabi niyang may iba pang gustong ipahiwatig si Theo sa pananalitang iyon. Gayunpaman, tinanong niya ito sa pag-asang nagbabasa lang siya ng sobra sa kanyang pahayag. Gusto mo pa rin bang kumain at uminom? Nakangiting sabi ni Theo. Masyado na akong busog, salamat. Umaasa ako na may iba pa tayong magagawa. Napangiti ng awkward si Lucy. May alam akong magandang sauna at spa center. Paano kung dadalhin kita doon mamaya? Masarap ba yon? Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Theo at sinabing. Natatakot ako na hindi iyon magagawa. Walang sino man sa mga babaeng iyon ang maihahambing sa iyo, Miss Lucy. Ang kanilang kagandahan ay halos 1/10 sa iyo. Ang mga babaeng katulad mo na may lahat ng katangiang pambabae ng isang huwarang babae ay eksaktong uri ng mga babae na gusto ko. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Lucy habang pasulong at sinabing. Pero hindi tama. Hindi ito ang oras para magbiro, Mr. Theo. Paano mo magagawa ito kay Cain kung sinumpaan mong kapatid ka niya? Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Madilim na ang langit noon at walang tao sa park. Nang makarating sila sa isang maliit na tulay na gawa sa kahoy, agad na niyakap ni Theo si Lucy mula sa likuran at pagkatapos ay sinabi sa kanya. Ngunit mukhang kamangha-mangha ka, Lucy. Gusto kita kapag nakita kita sa palda na iyon. Hindi pa ako nag-e-enjoy sa sarili ko sa mga babae ng Dracodom noon, kaya bakit hindi ikaw ang unang magpapakasaya sa akin? Nakita mo kung gaano kahirap ang kalagayan ni Cain, kahit na bago pa siya makalakad ng maayos, bago pa siya makarecover. Matagal pa bago niya masatisfy ang mga pangangailangan mo, kaya bakit hindi mo ako hayaang masiyahan ka ngayon? Hindi, hindi. Siguradong lasing ka, Mr. Theo. Ikaw ang sinumpaang kapatid ni Cain. Ito ay hindi tama. Nagulat si Lucy at gusto siyang itulak palayo. Nasa park kami ngayon, at gagawa kami ng pampublikong kahalayan kung may makakita sa amin. Paano kung may dumaan? Mangyaring huminahon. Niyakap ni Theo si Lucy, nilalanghap ang napakasarap na pabango na suot niya, at hinawakan ng kanyang mga kamay ang sexing mahabang binti ni Lucy. Hindi mapigil ang kanyang pagnanasa at hindi na niya napigilan ang sarili. Pagkatapos ng ilang karagdagang pag-iisip, sinubukan niyang akitin siya sa pangako ng pera. Huwag kang mag-alala, Miss Lucy, ipinapangako kong hindi ako magsasabi ng kahit ano sa kanya. Hanggat gagawin mo ito sa akin ng 1 beses lang, bibigyan kita ng 1.25 milyon. Ano ang pakiramdam mo? Si Lucy, na pilit na nagpupumiglas, ay natigilan sa isang iglap. Gano kaya kayaman ang mga taong ito? Makakakuha sila ng milyon-milyon sa isang patak ng sombrero. Kudlit, masyadong mapang-akit para sa kanya ang 1.25 milyon, at mabilis na bumilis ang tibok ng puso niya. Kung tutuusin,
Kahit na ang pamilya ni Easton ay hindi makabayad ng ganoong halaga sa kanilang pinakamataas, kaya nagulat siya na inalok siya ni Theo ng 1.2 milyon. Lalong natuwa si Theo nang makitang tumigil na sa paglalaban si Lucy. Siya ay naging mas matapang, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang makipagsapalaran ng mas malalim sa kanyang palda. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakaramdam ng pagkalito si Lucy at humiwalay sa pagkakayakap sa kanya habang humihingal. Hindi. Ikaw ang sinumpaang kapatid niya. Hindi ko kaya. Paano mo naisip ang ganoong bagay? Pagkatapos ay nagtanong si Theo. Walang kahit 1.2 milyon ang makatutokso sa iyo. Kung oo, ililipat ko agad ang pera sa iyo at nangangako akong hindi ako magsasabi ng kahit ano kay Cain. Hindi. Napaisip muli si Lucy at tuluyang kinagat ang sexing mapupulang labi niya habang paulit-ulit na sinasabi. Pareho kayong sinumpaang mga kapatid. Hindi ko mabubuhay ang sarili ko kung gagawin ko iyon para sa 1.2 milyon. Ito. Dapat itong higit pa. Magkano pa? Medyo natigilan si Theo sa sagot niya. Kahit sinong babae ay magsasabi ng oo sa 1.2 milyon, ngunit hindi nagkukulang ng pera si Cain, dahil ang perang inaalok ni Theo ay malamang nawala dahil malamang na nakakita siya ng mas malaking halaga mula kay Cain. Gayunpaman, sa paghusga mula sa mga ilang segundong iyon na natigilan si Lucy at hindi tumugon, alam kaagad ni Theo sa kanyang puso na maaari siyang kumbansihin sa tamang halaga ng pera. Life After Prison. Kabanata 504. Hindi bababasa. Hindi bababa sa 3 milyon. Matapos mag-isip sandali, iniunat ni Lucy ang 3 daliri. Okay, 3 milyon na. Sumunod si Theo sa kanya at sinimulan siyang halikan. Si Lucy, gayunpaman, ay patuloy na nagpupumiglas habang sinabi niya. Hindi dito. Pumunta tayo sa ibang lugar. Hindi ito ang tamang lugar para gawin ang ganoong bagay, at kailangan mong gawin ang sinabi mo kanina at bigyan ako ng pera. Noon, tuluyan nang nawala sa katinoan si Theo at hindi na makapaghintay hanggang sa bumalik sila sa hotel. Pagkatapos tumingin sa paligid, itinuro niya ang isang kagubatan ng kawayan sa hindi kalayuan at sinabing, gawin natin doon. Napagkasunduan natin ang isa't isa, at kapag tapos na tayo rito, kailangan mong mag-overnight sa hotel at samahan ako. Hindi inaasahan ni Lucy na magiging napaka-demanding ng pervert na iyon. Gayunpaman, sa wakas ay tumango siya nang maisip niya ang tungkol sa 3 milyong dolyar. Sige. Ngunit kailangan mong ilipat ang pera sa akin bago tayo gumawa ng anumang bagay. Huwag kang mag-alala. Ito ay isang maliit na halaga lamang ng pera para sa akin. Humakbang si Theo at binuhat si Lucy pahiga bago naglakad patungo sa kasukalan. Sa kabilang banda, sa pagtatapos ni Severin, kinailangan niyang manatili at kumain ng hapunan kasama si Valerian dahil ang huli ay nananatili sa mga syanahan ng gabing iyon. Gayunpaman, ang ibang mga bisita ay nakaalis na noong hapong iyon. Umalis ito nang walang sabi-sabi at inimbitahan ni Valerian si Warren na sumama sa kanya sa palusot na matalik niyang kaibigan si Warren at pareho silang may magandang relasyon. Nang makitang nakasuot pa rin ng salamin si Warren, hindi napigilan ni Megan na ngumiti at magtanong. Napaka-espesyal ng pangalan mo, Warren. Pareho kang pangalan ng isa sa mga war gods. Pagkatapos ng isang paghinto, idagdag niya ulit. Naiintindihan ko ang iyong piniling magsuot ng salaming pang-araw sa araw, ngunit hindi mo ito kakailanganin sa gabi, hindi ba? Ngumiti si Warren at sinabing. Ang unang dahilan kung bakit ako nagsusuot ng sunglasses na ito ay dahil sa tingin ko ay mukhang cool. Ang pangalawang dahilan ay mayroon akong sakit sa mata, na natatakot akong makakahawa ito sa lahat. Ngayon alam mo na kung bakit kailangan kong panatilihin ang mga ito. Kung tungkol sa aking pangalan, maraming mga tao na pinangalan ng Warren din, at lubos kong ikinararangal na ibahagi ang parehong pangalan bilang ang iginagalang na war god, sa kasamaang palad, hindi ako ang war god. Hihihi. Hindi napigilan ni Megan ang mapangiti matapos marinig ang kanyang nakakatuwang pahayag. Kahit ikaw siya, hindi ka uupo dito sa amin. Natigilan si Warren saglit bago niya nagawang magtanong. Ganun ba? Sa tingin mo saan ako dapat umupo kung ako ang war god? Ngumiti si Megan.
Hindi ka magpapakita dito kung ikaw siya. Kung tutuusin, isa ng malaking karangalan na ang isang tulad ni Mr. Valerian ay pumunta sa aming maliit na lungsod at bisitahin ang isang maliit na pamilya tulad namin. Ito ay halos surreal. Tama. Surreal. Komento ni Felicia na may ngiti sa gilid. Pagkatapos mag-isip sandali ni Diane, sinabi niya kay Warren. Siya nga pala, nagkataon na isang doktor ang asawa ko, at ang kanyang mga medikal na kasanayan ay lubos na katumbas ng halaga. Bakit hindi mo tanggalin ang iyong salaming pang-araw at hayaan siyang suriin? Baka magamot niya ang iyong problema sa mata. Life After Prison. Kabanata 505. Oo, bakit hindi mo hayaang tingnan si Severin? Siya ay isang kahangahangang doktor. Ang matandang ginang ng Zelangko ay naka-wheelchair sa loob ng mahigit 10 taon, ngunit ngayon ay bumangon na siya. Bumisita pa nga siya sa atin ngayon. Agad na sabi ni Felicia kay Warren. Hindi inaasahan ni Warren na ganoon na lamang ang kasiglahan nila rito, kaya napangiti na lamang siya ng nakakatakot bilang pagtanggi. Hindi na iyon kakailanganin. Mayroon akong gamot, at inaasahan kong magiging maayos ito sa loob ng ilang araw. Napangiti si Severin nang marinig iyon. Halika, lahat, mag-enjoy tayo sa alak. Kakayanin ng kahit sinong doktor ang mga maliliit na sakit na ito, at mayroon na rin siyang gamot para dito. Magiging paulit-ulit lang ito kung susuriin ko siya. Itinaas ni Warren ang kanyang baso ng alak at sinabi sa lahat. Tama si Mr. Severin. Mag-toast tayo. Hindi nagtagal, nag-toast ang lahat. Pagkababa ni Warren ng baso, nagtanong siya. Nga pala, nabalitaan ko na si Mr. Severin na ang bumawi kay Miss Diane para sa kasal nila. Kailan kaya iyon? Iniisip ko lang. Gusto kong pumunta at magtaas ng baso sa inyong dalawa. Agad ding tinanong ni Megan si Severin. Tama. Di ba sabi mo gusto mong magdaos ng kasal para sa kapatid ko? May sinabi ka pang ang magdulot ng sensasyon sa buong South County. Hindi ka lang nagbibiro, di ba? Awkward na ngumiti si Severin at sinigurado sa kanila. Tiyak na magkakaroon ng kasal. Kung tutuusin, si Diane ay nagdusa ng husto para sa akin, at sobra-sobra ang utang na loob ko sa kanya. Dahil hindi ko pa siya nabibigyan ng maayos na kasal, tiyak na makakabawi ako sa kanya. Sandaling huminto si Severin pagkatapos sabihin iyon at idinagdag. Pero magiging abala ako sa kalagitnaan ng Agosto, kaya sa palagay ko, pinakamahusay na maghintay hanggang matapos ko ito bago magplano ng kasal. Pipili tayo ng isang petsa kapag bumalik ako. Nang marinig iyon ni Felicia, umasim ang mukha niya at sinabing. Ano ang ibig sabihin nito, Severin? Hindi ba ito ang una mong August Fest sa amin pagkatapos mong palayain sa kulungan? Ngayon ay sinasabi mong wala na. Ano ang maaaring napakahalaga na kailangan mong makaligtaan ang gayong mahalagang selebrasyon kasama ang pamilya? Agad na idinagdag ni Stanley. Oo, Severin. Hindi ba ito isang maliit na hindi sinsero sa iyo? Ang aking pinsan ay nagdusa dahil sa iyo sa loob ng maraming taon, at ito ang kanyang unang pagkakataon na gumugol ng isang malaking holiday kasama ka. August Fest na. Paano siya iiwan? Hindi ko mapigilan. Sabi ni Severin na may awkward na ngiti. Ito ay isang napakahalagang araw. Hindi ko iisipin na iwan ang aking mga magulang upang magpalipas ng August Fest na wala ako kung hindi ito mahalaga. Naintindihan ni Judith si Severin, kaya ngumiti siya kay Severin at sinabing. Naiintindihan namin, Severin. Dahil may importante kang aasikasuhin, dapat ay ituloy mo na to. Balik ka na ngayon, at marami pa tayong pagkakataon na magdiwang sa hinaharap. Huwag kang mag-alala na ma-miss mo ang isang ito, okay? Lagi tayong may mga pagtitipon kahit kailan natin gusto. Matapos makita ang tensyon ng sitwasyon, tumulong si Valerian na maayos ang mga bagay habang sinabi niya. Hihihi. Sa tingin ko ay hindi napakalaking bagay kung wala siya sa August Fest. Ang mas mahalaga ay ang kasal ni Mr. Severin kay Miss Diane. Huwag kalimutang imbitahan ako. Gustong-gusto kong pumunta at sumali sa mga pagdiriwang, at gusto ko lalo na ang isang maringal na piging. Ano? Dadalo ka sa kasal, Mr. Valerian.
Nanginginig sa tuwa ang boses ni Catherine nang marinig iyon. Kung tutuusin, surreal na para sa isang tulad ni Valerian na bumisita sa kanilang tahanan, at mas makakabuti kung makabalik siya sa pangalawang pagkakataon. Bukod dito, lalo pang magdadala ng pagmamalaki sa mga syanahan kung dadalo si Valerian sa kasal ni Severin at Diane. Siyempre, pagdating sa mga masasayang okasyong ito, mas magiging masaya akong dumalo kung may oras ako. Tumigil si Valerian sa pangako sa kanila kung sakaling may iba pa siyang mas importanteng isyu na haharapin sa oras na iyon. Higit pa rito, hindi mainam para sa kanya na mangako sa kanila. Dahil baka simulan ng mga syanahan na sabihin ito sa lahat. Oo naman, Mr. Valerian. Papayagan kita kapag sigurado na ang petsa ng kasal ko. Itinaas ni Severin ang kanyang wine glass at sinabi sa kanya. Isang toast para sa iyo. Life After Prison. Kabanata 506. Pupunta ako doon kung may oras, Mr. Severin. Nawalan ng malay si Valerian nang itinaas sa kanya ni Severin ang isang baso, at isang awkward na ngiti lang ang naisagot niya. Gayunpaman, napansin ni Diane ang banayad na ekspresyon na iyon, at masasabi niyang may mali. Hindi niya may palibot ang kanyang ulo kung bakit magiging awkward ang isang tulad ni Valerian pagkatapos na i-toast ni Severin. Maihahalin tulad ito kapag ang isang nasasakupan ay nataranta ng mag-toast sa kanya ang kanilang superior. Gayunpaman, si Valerian ay isang war chief, at ang kanyang superior ay isa sa mga war god. Hindi maaaring isa si Severin sa apat na iyon dahil nakilala ang kanilang mga pagkakakilanlan sa buong mundo pagkatapos ng live broadcast ng kanilang pagtanggap ng kanilang parangal para sa kanilang mahusay na serbisyo. Makikita sila ng buong bansa sa screen. Sa huli, napailing na lang si Diane at kinastigo ang sarili sa sobrang pag-iisip. Marahil, si Valerian ay isa lamang awkward sa lipunan na mahilig makipag-away, na maaaring magpaliwanag kung bakit tila hindi siya sanay sa buong sitwasyon. Narinig mo ba iyon, Severin? Sinabi ni Mr. Valerian na dadalo siya sa pagdiriwang ng inyong kasal. Marami tayong maipagmamalaki sa araw na iyon. Si Diane ay nagdusa ng husto para sa iyo, at masasabi mong sulit ang lahat sa ngayon. Dapat kang magpasya sa petsa ng kasal sa lalong madaling panahon. Puno ng ngiti si Felicia sa wakas ay magkakaroon na ng engranding kasal ang kanyang anak na inaabangan din ni Felicia. Makatiyak ka, pipiliin namin ang petsa kapag bumalik ako. Nakangiting sabi ni Severin. Nakangiting sinabi ni Warren sa kanila. Pangako, pupunta rin ako doon kung may oras ako. Hahaha. Ang sarap niyan. Masyado kang kalugod-lugod. Sigurado akong gagaling na ang sakit mo sa mata noon, kaya siguraduhin huwag mong suotin ang iyong salaming pang-araw, at pagmasdan kung mabuti ang iyong mukha. Humalaklak si Megan. Masayang nagkukwentuhan ang lahat sa buong gabi, at nang matapos ang pagkain, naglakad-lakad si Warren kasama si Severin sa bakuran at ilang oras silang nagkwentuhan. Nang umabot na sa 10:00 ang orasan, bumalik si Severin kasama ang kanyang pamilya sa kanyang tahanan sa Dragon Lake Vista. Habang pabalik ay ngumiti si Severin at humingi ng tawad kay Diane. Pasensya na kung hindi ako makakapag-celebrate ng August Fest kasama kayo ni Celine. Sobrang sama ng pakiramdam ko na hindi ako makakasama. Ngumiti si Diane at sinabing, ayos lang. Sanay naman ako, at saka, may tiwala ako na umalis ka dahil may importanteng gagawin ka. Kilala niya si Severin. Minahal siya at ang kanyang anak na babae, at napakamatulungin na anak din. Kaya naman naunawaan niya na may apurahang bagay ito na nangangailangan ng kanyang presensya sa darating na August Fest. Tumanggaw si Severin. Tama ka, napakahalaga nito. Sinabi sa akin ng aking master na tatayo ako upang makakuha ng malalaking benepisyo kung pupunta ako sa isang itinalagang lugar, kahit na hindi ako sigurado kung ano ang eksaktong benepisyong iyon. Life After Prison. Kabanata 507. Malaking benepisyo. Naningkit ang mga mata ni Diane nang marinig iyon. Agad niyang sinabi kay Severin. Pagkatapos ay kailangan mong pumunta. Kung nakaligtaan mo ang isang bagay na mabuti, maaari mong pagsisihan ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Si Celine, na nakaupo sa likuran, ay inosenteng nagtanong sa kanyang ama. Bumalik ka kaagad tatay, okay.
Dadalan mo ba ako ng regalo pagkatapos mong bumalik? Biglang uminit ang puso ni Severin at hindi niya napigil ang sabihin sa kanyang cute na maliit. Anak na babae. Huwag kang mag-alala, Celine. Dadalan kita ng maraming regalo pagbalik ko. Oo, bibili ng mga regalo si tatay para sa akin. Tuwang-tuwang tumalbog si Celine sa sasakyan. Hahaha. Napakagandang batang babae. Binuhat ni Maurice ang kanyang apo at masayang ngumiti habang sinasabi sa kanya. Mangingisda ako bukas. Gusto mo bang sumama sa akin? Sige. Gusto kong makakita ng isda ni Lolo. Kung gayon, kakain ba tayo ng isda para sa hapunan bukas? Napatingin si Celine kay Maurice gamit ang malalaking mata. Hahaha. Siyempre gagawin natin. Alam mo kung gaano ako kagaling mangisda. Tumawa ulit si Maurice. Sa tanghali kinabukasan, ang mga Shanahan, kasama ang mga pamilyang nasa matataas na uri ng Brookborn at mayayamang negosyante, ay pumunta sa paliparan upang makita si Valerian at ang iba pa. Pagkaalis nila, nagmaneho si Severin pauwi habang dinala ni Maurice sina Celine at Judith para sabay na mangisda. Kailangan kong pumunta sa kumpanya, Severin. Sabi ni Diane kay Severin pagkarating nila sa bahay at agad itong nag-makeup. Nang makitang pinalitan na ni Diane ang lahat ng kanyang damit, hindi napigilan ni Severin na magtanong. Ganito ka ba nagbibihis dahil mayroon kang ilang mahahalagang bagay na dapat harapin ngayon? Ngumiti si Diane at sumagot. Oo, may kumpanyang gustong makipagtulungan sa atin sa isang proyekto, kaya kailangan kong pumunta at pag-usapan ito sa kanila. Nakikita ko. Huwag kang umuwi ng gabi na masyado. Hihintayin kita sa bahay. Ngumiti si Severin. May mga 6 na araw na natitira hanggang Agosto, at binalak niyang gumugol ng 2 araw kasama ang kanyang asawa at anak na babae bago umalis patungong Draco Deus Isle. Huwag kang masyadong mag-alala. Pagtalakay lang yan. Babalik ako agad. Nakaramdam si Diane ng init sa kanyang puso nang lumapit siya kay Severin, hinalikan siya sa pisngi, at pagkatapos ay lumabas ng bahay. Ang mahina ngunit nagtatagal na init ng labi nito sa kanyang mukha ay napahawak sa pisngi ni Severin habang nakangiti. Ang asawa ko ang pinakamagandang babae sa mundo. Matutulog akong nakayakap sa kanya ngayong gabi. Nakita ni Wendy, isa sa mga bodyguard, si Diane na papaalis ng bahay at nagpa siyang magtanong. Aalis ka na ba, ma'am? Sasama kami ni Lily sa iyo. Oo naman. Sumama ka. Tumanggaw si Diane. Dati-rati ay hindi siya mahilig lumabas kasama ng mga bodyguard, ngunit pagkatapos na kidnapin ni Rufus, sinimulan niyang isama ang mga bodyguard na kinukuha ni Severin tuwing lalabas siya. Para sa kaligtasan, madalas siyang lumalabas kasama ang 2 babaeng bodyguard. Wala ni isa sa 6 na bodyguard ang nangahas na pakawalan ang kanilang bantay pagkatapos ng nangyari, at least, hindi na nila siya papakawalan ng ganoon kadali. Life After Prison. Kabanata 508. Hindi nagtagal, narating ni Diane ang kumpanya at pumasok sa main door. Sinundan siya ni Wendy at Lily hanggang sa makarating siya sa kanyang opisina. Miss Diane. Hinihintay ka na ng boss namin sa office. Lumapit ang sekretarya ni Diane at sinabi agad sa kanya pagdating niya. Sige. Hindi inaasahan ni Diane na ganoon sila kaga, kaya bahagya siyang ngumiti at sinabi sa 2 bodyguard. Wendy, Lily, maaari kang umupo at magpahinga sa sofa doon. Huwag mo akong alalahanin. Ito ang aking opisina, pagkatapos ng lahat, kaya ang aking kaligtasan ay garantisadong. Tatawagan pa rin kita kung may mangyari. Tumanggaw sina Wendy at Lily bago naglakad papunta sa sofa. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Diane sa kanyang sekretarya. Pwede mo ba silang ipagtimpla ng kape para sa bawat isa? Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kanyang opisina, binuksan ang pinto, at pumasok. Pagpasok niya, natuklasan niya na ang namamahala sa negosasyon ay talagang isang binata sa edad na gawalampo, at medyo gwapo ito sa unang tingin. Miss Diane, nandito ka na pala. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Quintes, ng pamilya Novex, na isang second-tier na pamilya sa Riversen. Nang makita niya ang pagdating ni Diane, agad itong tumayo at binati ito, bahagyang ngumiti si Diane,
pumunta sa water dispenser, at gumawa ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Habang ginagawa iyon, nagsalita siya at nagtanong. Sinabi sa akin na ang boss ng Howell Group ay isang matandang lalaki, kaya nagtataka ako na makakita ng isang kabataang lalaki na pupunta dito ngayon. Hindi ba sinabi ng iyong mga kinatawan na tatalakayin ng matanda ang proyekto sa akin? Hindi napigilan ni Quintes na malunok nang makita ang sexing rear figure ni Diane at balingkinitan na binti sa ilalim ng palda na iyon. Nang lumapit siya, ngumiti siya at sinabing, "Hahaha. Hindi ko inaansahan na ang general manager ng Shanahan Corporation ay napakabata at maganda." Pagkatapos ay huminto si Quintes bago siya nagpatuloy. Ang boss ng Howell Group ay isang matandang lalaki, ang grupo ay isang maliit na bahagi lamang ng maraming negosyo ng aming Novax. Kami ay nakikisali sa maraming industriya. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Diane si Quintes, at lihim siyang natuwa nang marinig iyon. Sa paghusga sa kanyang tono, malinaw na nakakuha siya ng isang malaking kliyente. Kumuha ng kontrata si Quintes at ibinigay kay Diane. "Miss Diane, ang kontratang ito dito ay na-redraft. Ang distribusyon ng mga benepisyo ay bahagyang iba sa kontrata na iyong napag-usapan kanina. Balak mo bang ibaba ang presyo?" Kinuha ni Diane ang kontrata at diretsyong nagtanong bago pa man ito basahin. Sa kanyang malawak na karanasan sa mundo ng negosyo, alam niya na ang biglaang pagbabago ng kontrata ng kabilang partido ay hindi hihigit sa isang pagtatangka na babaan ang presyo at bawasan ang kita ng Shanahan Corporation. Kung hindi man iyon ang kaso, hindi na kailangang muling buuin ang kontrata sa unang lugar. Biglang ngumiti si Quintes. "Hihihi. Nagkakamali ka, Miss Diane. Bakit hindi mo muna ito tingnan?" Naghihinala na binuksan ni Diane ang kontrata at tiningnan ito ng mabuti. Matapos suriin ito ng ilang oras, hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. "Tama ba ito, Mr. Quintes? Kung titingnan mo ito mula sa perspektibo ng pamamahagi ng interes sa iyong kumpanya, hindi ka talaga kumikita ng anumang pera. Kami ay kikita ng dagdag na 30 milyon kung makumplito namin ang proyekto. Nagbibiro ka, di ba? Ang iyong ginagawa ay karaniwang ibinibigay sa amin ang lahat ng iyong kita." Ngumiti ng masama si Quintes at ipinatong ang kamay sa hita ni Diane. "Miss Diane, ang 30 milyon ay hindi gaanong pera. Ang pagpayag sa iyong kumpanya na magkaroon ng kaunting tubo na ito ay higit na magpapatibay sa katayuan ng mga Shanahan. Pero mayroon akong maliit na kahilingan. Gusto ko lang na makasama ka ng isang gabi. Lumabas ka." Agad na namula ang mukha ni Diane sa galit at pilit niyang itinulak ang lalaki palayo bago sinabing, "Mahusay ang pag-unlad ng aking pamilya, at kahit na malaki ang 30 milyon, hindi ako ang uri ng tao na tatanggap ng pera kapalit ng aking katawan." Life After Prison. Kabanata 509. Si Diane ay nagngangalit, at ang kanyang dibdib ay pataas-baba. Ni minsan ay hindi niya naisip na magkakaroon ng ganoong ideya ang kabilang partido, ngunit ang kanyang kasuklam-suklam na alok ay nagpatunay na siya ay ganap na mali ang paghusga sa kanya. Medyo may pagtataka sa ekspresyon ni Quintes dahil naniniwala siyang lahat ng babae ay mahilig sa pera, o at least, lahat ng babaeng nakilala niya noon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang mga Shanahan ay mahusay na sa kanilang pag-unlad, na may parami ng paraming kumpanya na handang pumirma ng mga kontrata sa kanila sa bawat araw na lumilipas. Gayunpaman, ang susi ay kahit na ang mga naturang kontrata ay nilagdaan, ang perang kinita ng Shanahan Corporation ay mapupunta sa mga Shanahan, at ang halaga na mapupunta sa mga bulsa ni Diane ay tiyak na magiging mas kaunti. Sa karamihan, si Diane ay makakakuha lamang ng pagtaas ng sweldo, o marahil isang year-end bonus. Nang mapagtanto niya iyon, nagpasya siya na gusto lang niyang gumanti kay Severin at dahil dito ay direktang nag-alok ng, "Hihihi. Naiintindihan ko na. Hindi ka makakakuha ng ganoong kalaking pera kahit na pumirma tayo sa kontrata, kaya paano kung ibigay ko na lang sa iyo ang 30 milyon bilang kapalit ng pagpapalipas ng gabi sa akin? Ilang oras din ay magiging maayos. Gawin mo iyon, at ang pera ay magiging iyo. Maganda ba iyon?" Lalong nagalit si Diane habang tinuturo ang pintuan ng kanyang opisina at sinabing, "Umalis ka na. Anong klaseng babae ang tingin mo sa akin?
Marahas na kumikibot ang mga labi ni Quintes ng ilang beses. Tumayo siya, pinigilan ang galit, at ngumiti kay Diane. Pag-isipan mo ito, Miss Diane. 30 milyon ito ang pinag-uusapan natin. Sino ang magbibigay sa iyo ng pagkakataong kumita ng 30 milyon ng ganoon kadali? Ang hinihiling ko lang ay samahan mo ako sa isang hotel sa loob ng ilang oras. Maaga pa naman, kaya paano kung mag-book ako ng kwarto sa oras na maghinala ka na ang asawa mo ay nanalo? Medyo kumpiyansa pa rin siya sa plano niya dahil nakapag-book na siya ng kwarto at nakapag-install na ang mga camera. Kung si Diane ang sumama sa kanya, magkakaroon siya ng pagkakataon na yakapin si Severin. At saka, hindi naman mawawala kahit na kailangan niyang ibigay kay Diane ang 30 milyon, dahil magagamit niya palagi ang mga video o larawan para i-blackmail si Diane sa hinaharap at pilitin itong makinig sa kanya. Ang pag-iisip na magkaroon ng isang bata at magandang babae na maglingkod sa kanya ng mahabang panahon ay isang kapana-panabik na pag-asa para kay Quintes. Kapag napagod na siyang makipaglaro sa kanya, palagi niyang naipapakita kay Severin ang mga video na iyon. Isa itong napakalaking sampal sa mukha ni Severin, at sigurado siyang masisira ng tuluyan si Severin. Ang layunin niya, kung tutusin, ay pagsisihan ni Severin ang paghiling sa kanya na lumuhad sa kalye upang humingi ng tawad noong isang araw. Gusto niyang ipakita kay Severin na siya, bilang tagapagmana ng isang second-tier na pamilya sa Riversen, ay hindi isang mahina. Kapag napatay niya si Severin at nakontrol niya si Diane, paunti-unti niyang kukunin ang mga ari-arian ng mga Shanahan at pipilitin si Diane na pumirma ng ilang hindi kanais-nais na kontrata sa kanyang pamilya. Sa gayon ay makakakuha siya ng higit sa 10 beses ng 30 milyon na ginastos niya sa kanya, na bahagi ng dahilan kung bakit hindi siya nag-alinlangan na mag-alok sa kanya ng ganoong kalaking halaga. Kapag tinanggap ni Diane ang kanyang mapang-akit na alok, dahan-dahan ngunit tiyak na hahakbang siya sa bitag na binalak niyang palabasin, at hindi magtatagal, siya ay magiging kanyang laruan. Kinagat ni Diane ang kanyang mga ngipin at patuloy na itinuro ang pinto habang sinasabi niya. Lumabas ka. Taos-puso akong umaasa na hindi ka nagagamit ng pera para insultuhan akong muli sa hinaharap. Hindi ako gold digger. Kung naging isa lang siya, hinding-hindi siya itinatakwil ng kanyang pamilya, at hindi rin siya aabot sa pagiging delivery person para lang palakihin ang kanyang anak bilang single mother alang-alang kay Severin. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagtiyaga sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, kaya't ito ay makatwiran na hindi siya papayag na magpatutot sa kanyang sarili alang-alang sa 30 milyon. Bilang karagdagan, ang kanyang buhay ay kasing ganda ng maaaring mangyari, at siya ay lubos na nasisiyahan na mamuhay ng isang buhay na hindi niya pinangarap na mabuhay ilang buwan lamang ang nakalipas. Life After Prison. Kabanata 510. Hindi ka pumapayag kahit na may 30 milyon na inaalok. Nabigla si Quintes dahil naniniwala siyang walang sino mang babae sa mundo ang tatanggi sa pera. Karaniwang ginawa ito ng mga tumalikod dito dahil masyadong mababa ang halaga. Matapos itong pag-isipan, sa wakas ay sinabi niya. Talagang gusto kita, Miss Diane, at gusto kita. Paano ang tunog ng 45 milyon kung gayon? Sabi ko umalis ka na. Ang lamig ng ekspresyon ni Diane tulad ng dati at binalaan siya nito. Umalis ka na, kung hindi, tatawagan ko ang mga bodyguard ko. Napakunot ang noo ni Quintes nang marinig iyon at may biglang pumasok na ideya sa kanyang isipan. Dahil ang pagiging mabait sa kanya ay hindi gumagana, marahil ay maaari niyang subukan na maging mas malupit sa kanya at ilagay siya sa pagitan ng bato at isang mahirap na lugar. Isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig at hindi na siya nagsalita ng matino. Sa halip, sinimulan niya itong pananakot. Ha. Alam mo ba kung anong uri ng pamilya ang mga Novak? Kami ay isang pangalawang tier na upper class na pamilya mula sa Riversen, at ako ang anak ng ulo ng pamilya. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Quintes. Kunin ang alok habang ito ay nakikinabang sa iyo. Huwag mong hintayin na magdusa ka. Maging mabuting maliit na babae at makinig sa akin. Kunin mo ang pera at samahan mo ako minsan lang. Kung ayaw mo, huwag mo akong sisihin kung magdesisyon ang pamilya ko na labanan ang pamilya mo o sugpuin ang mga negosyo mo. Nang marinig iyon, agad na umasim ang kutis ni Diane,
at hindi niya inaasahan na magiging napakawalandian niya. Ang masama pa nito, hindi niya alam kung sino siya o kung kailan siya naging target. Dahil sa katahimikan ni Dayan, natuwa si Quintes dahil naniniwala siyang nag-aalangan si Dayan at may pagkakataon siya. Pag-isipan mong mabuti. Ito ay 45 milyon ang pinag-uusapan natin. Ipinapangako kong makukuha mo ang perang iyon kapalit ng ilang oras lang ng iyong oras, at masisiguro kong gagamit ako ng proteksyon para hindi ka mabuntis. Ano sa tingin mo? Si Quintes ay gumawa ng isang hakbang pasulong upang subukan at tuksuhin si Dayan. Ang pag-iisip na magagawang cuckold si Severin ay labis na nasasabik, lalo na't si Dayan ay may napakagandang figure. Idinagdag din niya. Huwag kang mag-alala. Hanggat kasama mo ako sa pagtulog, maaari akong palaging makipagtulungan sa kumpanya sa hinaharap sa iba't ibang mga proyekto. Papayagan nito ang iyong pamilya na umunlad lalo. Hindi. Ngumiti na naman ng malamig si Dayan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para makaalis sa opisina ko. Ayokong makipagtulungan sa iyo, at wala akong pakialam sa perang inaalok mo. Nagtitiwala ako na ang aking asawa ay sapat na mayaman at sapat na malakas upang protektahan ako at bigyan ang mga siyanahan ng magandang kinabukasan. Sa puntong iyon, inikat ni Dayan ang mga lamesa at binyantaan siya sa halip. At saka, matalik na kaibigan ng asawa ko si Mr. Valerian. Gaano man kalakas ang mga Novak, sa palagay ko ay hindi ka magiging matapang para saktan ang isang war chief.